Isang mangmang na lalaki na may dalang mga gamit sa kanyang kamay at likod. Sa pagbaba pa lang ng bundok ay hindi pinalad na masagasaan at sa huli ay hindi na matandaan kung sino siya kaya nagpatuloy na lang ng buhay doon. Si Dipedan ay nagmaneho bilang driver for hire. Nakilala ang iba't ibang uri ng mga customer tulad ng babaeng nakaupo sa tabi niya. Hindi mapigilan ang kanyang mga kamay at paa sa paggalaw. Ngunit si Idan ang pinakamatigas na binata sa bayan kaya nag-alala lang na matapos ang kanyang trabaho. Si Isdan ay isang beses naging disipulo ng 1,000 sekta ng martial arts na nagtatago sa bundok sa gitna ng lungsod. Ngunit ngayon tila ang kanyang kanang kamay na lang ang may natitirang kaunting alaala. Laging gumagalaw ng walang malay. Muli, nakatanggap si Eddie Elizens ng booking ng sasakyan mula sa isang customer. Mabilis siyang nagtungo sa lokasyon sa mapa. Samantala, may isang magandang sikat na artista na ginigipit ng ilang lalaki. Ang manager ay nagmamadali at pilit na hinihikayat siyang sumunod kahit nalasing na at wala nang alam ang babae. Tamang-tama ang dating ni Elizens sa lokasyon at laking gulat niya nang malamang ang kanyang customer ay ang sikat na aktres na si Isan Mayre. Nahirapan siyang ihatid si Mayres pa uwi at nakita niya ang karangyaan ng bahay nito na may kaunting kawalang katarungan. Hinila siya ni Mayre upang manatili. Nagpakita ng mapang-akit na kilos at pagkatapos ay binigyan siya ng pagsusuka sa kanyang katawan. Makalipas ang ilang sandali, nagising si Mayre na pagod. Inakala niyang siya ay napinsala, ngunit hindi niya naisip na nakauwi siya. Nakita niya si Kizen sa loob ng kanyang banyo. Nagulat siya at nag-isip ng masama sa lalaki kaya gusto niyang lumaban. Hindi makontrol ni Gilen ang kanyang kamay kaya sinamantala niya ang pagkakataon para depensahan ang sarili. Nang kumalma na siya, nakadama si Kizen ng pagsisisi kaya naupo siya roon at naglagay ng gamot sa kanya. Si Inayren ay hindi nagpasalamat sa kanya sa pagligtas. Nais pa niyang isumbong siya sa application, ngunit matapos malaman ang katotohanan ay agad niyang binawi ang sumbong. Nang aalis na sana si Kizangyu, ay bigla niyang nakita na may masasamang tao na gumugulo kay Lyre. Ang takot niya ay nagdulot ng kaunting awa sa kanya. Bigla na lang, gustong pigilan ni Mayre si Kizens na umalis, nagbigay siya ng halaga para sa kanya kasabay ng mga pakiusap na hindi niya matanggihan. Sa pananatili ni Kizen sa bahay ni Isengi Mayre, nakita niyang mas maraming nagtatangkang manubok sa babae kaysa sa inaasahan niya. Ang mga listening device ay nakakalat sa buong bahay. Salamat sa kanya kaya gihipan samantala niyang nabawi ang kanyang privacy. Ang mga listening device na ito ay inilagay ni Titinho, ang anak ng boss di na gustong angkinin si Isengi Mayre. Nang matuklasan ito ay nagalit siya at gustong puntahan agad si Kilan. Nakita ni Mayre ang hindi inaasahang kakayahan ni Gizan at humanga siya ng husto. Nag-alok siya ng mataas na presyo para kunin siyang full-time bodyguard niya. Kahit medyo nag-aalangan si Gizan dahil pakiramdam niya may koneksyon si Ere sa kanyang nawawalang alaala, agad siyang pumayat. Kinabukasan, nang lumabas silang dalawa, nakita nila ang mag-amang boss Dihi na naghihintay sa labas. Si Titinho ay marahas na ginamit ang kaibigan ni Gizan upang takutin siya dahil napilitan. Ipinakita niya ang kanyang lakas ng walang kamalay-malay at inayos si Tinho. Pagkatapos, formal na pumirma si Gizan ng kontrata kay Lyra, hindi na isang driver for hire, kundi isang personal na bodyguard ng sikat na aktres. Dahil magkasama ang lalaki at babae, hindi rin maiiwasan ang mga chismis. May nagkakalat na chismis na siya raw ang kalaguyo ni Mire. Ngunit mukhang hindi naman nababahala ang babae, bagkus ay may bahagyang kasiyahan pa. Pagkatapos mapahiya ni Tinho kay Gizan, kailangan niyang umasa sa kanyang ama upang ayusin ang problema. Inupahan ni Boss Day si Iloji para ipaghiganti siya. Inutusan itong dalhin ang babae kinabukasan. Naglakad-lakad si Mire at Gizan sa kalye nang walang pag-ingat. Hindi napansin si Loji na naglilibot sa paligid nila. Pagkatapos ay pareho silang hinimatay at dinala sa isang malamig na bodega. Pagkagising ni Mayre at Gizan, alam na nilang ito ang maruming gawain ni Boss D. Gusto niya na pirmahan ni Ayre ang kontrata sa kanya, ngunit syempre, tumanggi ang babae. Ikinulong niya sila sa malamig na silid at unti-unting binaba ang temperatura hanggang sa hindi na kinaya ni Mayre at nawalan ng malay. Si Gizan, sa sandaling iyon, ay nakakuha ng reaksyon mula sa mahiwagang bracelet at ang kanyang kamay ay kumilos ng buong lakas. Habang abala sa pagkain ang mga lalaking iyon, sinipa na niya ang pinto palabas at inilabas si Mayre. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng pangyayaring iyon, nanatili pa rin si Mayre sa kanyang katinuan upang pumunta sa kanyang trabaho. Doon, nakasalubong niya si Gladven, ang babaeng naiinggit kay Fires, kaya laging nagpaparinig ng paninibugho. Hindi inaasahan, nang makita niya si Kizan, lumapit si Gladven at tinawag siyang sihing nakakatandang kapatid sa sining at binanggit ang usapan tungkol sa engagement na ikinabahala niya. Hindi maintindihan ni Mayre ang relasyon nila, ngunit pumayag siyang makipagkita si Kizan kay Dance Vangu upang pag-usapan ang nakaraan. Natukoy ni Gizangu ang isang bagay na talagang nawala ang kanyang alaala, ngunit sinamantala ni Dance Vangu ang pagkakataong ito upang mas mapalapit kay Dance. Mabuti na lang at palihim na sumunod si Maces, kaya tumakbo siya palabas upang iligtas siya mula sa halimaw na babae. Galit na tumingin si Dance Van, nanumpa sa sarili na maghihiganti kay Lyra. Si Nyren ay prangka at inosente, hindi niya inisip na talagang may masamang intensyon si Dance. Sa set, binigyan siya ng babae ng isang uri ng pabango at pinahinga sa kanya. Hindi inaasahan, may pampatulog pala iyon, agad
agad na nakaramdam ng pagkahilo si Aire, at sa sandaling iyon ay bumagsak sa sahig. Ang eksena sa araw na iyon ay isang mahalagang eksena na pinaglaanan ni Aire ng maraming pagsisikap. Ngunit nang makita siyang nawalan ng malay, gustong palitan siya ng direktor kay Dance. Hindi pumayag si Kizens, kaya bigla gumamit siya ng isang sinaunang sikreto ng paggamot para sa kanya. Hindi inaasahang nagtagumpay siyang tulungan si Aire na magising, natapos pa ni Aire ang eksena ng napakahusay sa ganoong kalagayan na ikinagalit ni Dance. Nagpapasalamat si Aire kay Kizens, kaya gusto niyang makasama itong maghapunan. Nakita niyang may nagmamasid kaya nagpasya siyang palitan ang anggulo ng kanyang mukha upang maging maganda sa larawan. Hindi inaasahan dahil sa isang maliit na insidente nang nabangga sila ng waiter, naghalikan sila ni Kizens. Mabilis na nakarating ang larawan kay Boss D. Nagalit siya at sinisi ang manager ni Mayer. Narinig ni Mayer ang balita mula kay Demens, ngunit hindi niya ito pinansin. Hindi siya natatakot na hukayin ng iba ang tungkol sa kanyang relasyon. Nagpatuloy si Mayer sa pagtatrabaho, ngunit ang mga tauhan ni Boss D ay pinadala niya sa set upang saktan siya. Sa kabutihang palad, sa tulong ni Kizens, ligtas niyang natapos ang kanyang eksena. Dahil hindi na gumagana ang puwersa kay Lyra, naglakas loob si Boss D na gumawa ng isang malaking hakbang. Sa press conference, nagulat si Mayer nang makatanggap ng balita na ipinalit na ang kanyang role kay Dance. Tumakbo pa si Tinho sa bahay ni Mayer upang gipitin ang kanyang mga magulang. Dahil alam niyang kailangan nila ng pera mula sa kanya, tuluyan nang nalugmok si Mayer sa kumunoy. Dahil sa mga peking balita, walang saysay siyang nakatanggap ng sunod-sunod na pagpuna mula sa komunidad ng internet. Nasa mahirap na sitwasyon si Mayer at tinawag pa siya ng kanyang mga magulang. Sila ay kasabwat ni Boss D kaya ginamit nila ang sakit ng kanyang ina upang gipitin si Mayer. Ngunit hindi siya naging maayos sa pakikitungo sa kanyang mga magulang kaya napatawa si Aire na nakaupo sa tabi. Nang gabing iyon, pag-uwi, umupo si Aire at Gizan at nag-inuman ng ilang baso ng alak. Sa epekto ng alak, nagsimula siyang ibahagi ang kanyang damdamin sa lalaki. Hindi na siya nagtataka dahil simula pa noon ay kontrolado at ginagamit lang siya ng kanyang mga magulang. Kahit ano pa siya, hindi sila nagmamalasakit, naawa siya sa munting babae na ito na naghihirap. Kinabukasan, nanatiling matatag si Lira at kasama si Gizan sa pangalawang press conference ng pelikula. Nang makita siya ni Tinho, nagbitiw siya ng mga salitang paninira. Humingi pa rin siya ng kasal, kapalit ng pangunahing papel ng babae. Hihingin niya iyon kahit hindi siya nagdarasal. Anong pinagsasabi mo tungkol sa babae na tulad mo? Sa sandaling iyon, nakita ni Gizan si Boss E, ang investor ng pelikula. Ginamit niya ang kanyang katapatan upang tumakbo at makipag-usap sa kanya ng may katuwiran. Nais niyang ibalik ni Boss E ang pangunahing papel ng babae kay Faye. Nag-isip si Boss E, nakita ang paraan ng pagkalkula ni Gizan ng tubo at ang paghikayat sa investor. Hindi siya nag-alinlangan at tumango bilang pagsang-ayon na ikinabahala ni Tinho. Ayaw nang makarinig ni Boss S ng karagdagang dahilan mula sa kanya at bumaling siya upang ibigay ang kanyang calling card kay Evizens. Gusto niyang makipagkita kay Evizens ng pribado sa hapon. Hindi maintindihan ni Maithes kung anong nangyayari, ngunit nag-alala lang siya na baka isali ni Boss si Kizan sa masasamang bagay. Kitang-kita ni Ira na inanyayahan ni Boss Song si Wuming sa harap niya. Nagduda na siya, baka may masamang balak ito sa kanya. Kinuwestiyon niya ito, ngunit wala namang alam si Wuming. Pagdating sa lugar ng pulong, nakita niya si Boss Su na lumabas ng napakaganda. Inakala pa niya na baka iyon na talaga iyon, ngunit hindi inaasahang ibubunyag nito na siya ang kanyang senior sister. Gusto siyang imbitahan ni Boss Su na sumali sa kanyang korporasyon bilang vice-presidente upang madaling maimbestigahan ang pagkamatay ng kanilang master noong araw na iyon. Ngunit siya ay isang taong may isang salita, kaya gusto lang niyang manatili. Kay Iran, nang makitang bumalik siya, medyo nagsiselo si Iran at binatikos pa siya ng labis. Ngunit si Linglong sa kabilang banda ay patuloy na nagpakalat ng maling balita sa internet na humantong sa paglabag sa pribadong buhay ni Iran. Nagkaroon siya ng ideya na lumipat at tumira kay Wuming upang pansamantalang makaiwas. Sa simula ay hindi siya pumayag, ngunit nang makita niyang desidido ito ay pumayag na rin. Walang bahala si Iran na tumira sa bahay ni Wuming. Hinarap pa niya si Masan sa pamamagitan ng pagdoble ng sweldo nito upang ipadala ito sa malayong paglalakbay. Habang siya naman ay komportableng nag-i-enjoy sa lugar na ito. Nang malaman ni Boss Lee na magkakilala sina Wuming at Boss Su, inutusan niya si Lu Bingking na siyang sikretong alas niya na dalhin si Wuming dito. Nasanay na sina Iran at Wuming na magkasama sa isang bahay, kaya hindi na sila gaanong nahihiya. Marami siyang beses na inasar si Wuming kaya namula ito sa hiya. Pagsapit ng gabi, pagkapasok pa lang ni Iran sa banyo, biglang dumating naman si Linglong sa bahay niya. Gusto niyang gamitin ang scented candle para mag-udyok sa kanya na gumawa ng masamang bagay, ngunit sa huli ay naantala sila nang may kumatok si Bingking. Hindi pa alam ni Iran sa loob kung ano ang nangyayari. Hindi napapanahon ang pagdating ni Lu Bingking at hindi rin niya nagustuhan nang makita niya si Linglong doon nang hindi napansin ni Wuming. Ang baso ng tubig sa mesa ay itinapon ni Bingking habang sinadya naman ni Linglong na sindihan ang scented candle para saktan ito.
at gusto siyang itulak palabas. Nang umilaw ang mga ilaw, nakita ni Bingking si Wuming at dali-dali itong niyakap. Siya ay nalason kaya hindi niya mapigil ang sarili. Sa labas ng ingay, napilitang tingnan ni Iran, ngunit sa huli ay wala siyang nakita, tanging isang silid na nakakandado lamang. Akala niya ay binibigyan siya ni Wuming ng sorpresa, kaya hindi na niya pinansin, hindi niya inaasahan na maaamoy niya ang hindi papatay na kandila. Ang kanyang katawan ay nagsimula ring magpakita ng maraming kakaibang sintomas, hindi rin maganda ang pakiramdam ni Wuming, itinulak niya palayo ang dalawang tao at pinatay ang kandila at pinilit ang sarili na magtiis. Bagaman di gusto ni Iran na mapalapit sa kanya, palaging napapanatili ni Wuming ang kanyang sarili. Nang makita ni Bingking na hindi maganda ang sitwasyon, umatras siya kaagad. Pinalayas din niya si Linglong, unti-unting nagising si Iran at hindi na matandaan kung ano ang nangyari sa kanya. Sa susunod na taping, may eksena sila ni Linglong na nag-aaway. Sinamantala niya ang pagkakataon na ito upang hilingin kay Tian Hao na i-record at i-edit ang video na taliwas sa katotohanan para mapahamak si Iran, ngunit si Wuming na naroon ay nagbanta sa kanila at kinuha ang memory card. Lihim niyang nahulaan ang mangyayari kaya pumasok siya doon. Natanto lamang ni Iran ang problema pagkatapos ng taping, ngunit buti na lang at nauna si Wuming sa kanya, kaya labis siyang ipinagmamalaki nito. Pagsapit ng gabi, hindi alam kung saan ginastos ni Masan ang perang ibinigay para sa paglalakbay at umuwi itong gulo-gulo ang damit. Nang malaman niyang espiya siya ni Linglong, binigyan siya ni Wuming ng pagkakataong maging double agent para lang mapatawad. Sa pagkakataong ito, may tumawag kay Wuming upang makipagkita sa kanya para ibunyag ang mga pahiwatig tungkol sa pagkamatay ng master. Ang tumawag kay Wuming upang makipagkita ay si Bingking, inakit niya ito doon sa utos ni Boss Lee. Nagkunwari pa siyang kaakit-akit at mapang-akit. Hindi interesado si Wuming at gusto lang niyang diretsuhin ang usapan, ngunit napilitan siyang makipag-inuman dito para lang marinig ang katotohanan. Paulit-ulit siyang gustong lasingin ni Bingking, ngunit mas malakas ang tolerance ni Wuming sa alak kaysa sa inaakala nito. Nag-alala si Iran sa bahay kaya sinuhulan niya si Masan upang sabihin ang totoo at mag-isa siyang pumunta sa lugar nito. Walang tigil sa pag-inom si Wuming, ngunit hindi pa rin nalalasing. Wala nang nagawa si Bingking kundi isuka ang lahat ng alak at nagpatuloy sa pag-inom. Nawalan siya ng pasensya kaya gusto niyang gamitin ang kutsilyo upang takutin ito. Pagpasok ni Iran at nakita ang eksena, inakala niyang nilalambing nito si Wuming kaya sinunggaban niya ito at kinalagkad pabalik. Walang ginawang masama si Wuming kaya kinumpirma niya kay Iran, ngunit nalaman niyang marunong ding sumayaw si Bingking. Naiinis niyang kinalagkad ito pabalik sa bahay para panoorin siyang mag-perform sa isang sexy na damit na ikinabigla ni Wuming. Si Boss Lee sa kabilang banda ay lubos na nadismaya nang marinig niya ang balita na nabigo si Bingking na bumalik, ngunit ayaw pa rin niyang sumuko. Inisip niyang makakakuha siya ng malaking kabayaran mula kay Iran kung sakaling maaksidente ito na nagtulak sa kanya upang ituloy ang susunod na masamang gawain. Ang mga magulang ni Iran ay kinidnap at tinakot ni Bingking. Napilitan sina Iran at Wuming na maghiwalay sa utos nito upang mailigtas ang dalawang matanda, ngunit hindi inaasahang may patibong ng kuryente na naghihintay kay Iran sa unahan. Huli na nang matanto ni Wuming na gumagamit siya ng diversionary tactic. Papalapit na nang papalapit si Iran sa cable ng barbed wire na may kuryente. Akala niya ay matagumpay na ang plano, ngunit nagulat si Bingking sa tawag ni Masan. Ang barbed wire na iyon ay dati nang pinutol ang kuryente at si Wuming, sa tulong ni Linglong, ay matagumpay ring nakatakas mula sa mga tagasunod. Tumakbo siya hanggang dito upang harapin si Bingking. Alam niyang naloko siya, galit itong nakipaglaban sa kanya, ngunit syempre, hindi niya matatalo si Wuming. Pinabagsak niya ito at kinuha ang mga magulang ni Iran, pansamantala silang ipinadala sa bundok upang magpagaling upang hindi na magkaroon ng problema si Iran. Kahit anong gawin ni Boss Lee ay hindi niya ito magawa, kaya gusto niyang humiram ng kamay ng iba. Nagplano siyang ipakilala si Wuming kay Chairman Ma bilang isang tao na may kaalaman sa mga sekta. Gusto niyang gamitin ang nakababatang kapatid na si Manan na nagbabalak na patayin ang chairman upang isisi kay Wuming ang krimen. Wala namang alam sina Wuming at Iran sa pagkakataong ito. Nang matanggap nila ang imbitasyon mula kay Chairman Ma na isang big shot, hindi sila makatanggi. Pagdating ni Wuming sa lugar, biglang inatake sa puso si Chairman Ma at bumagsak. Nagkunwari si Manan na tumawag ng emergency, ngunit sa katunayan ay bahagi ito ng kanyang plano. May naramdamang mali si Wuming. Ginamit niya ang kanyang medical na kasanayan sa acupuncture na nagpatigil sa tibok ng puso ni Chairman Ma. Sinamantala ni Manan ang pagkakataong ito upang maghanda na akusahan siya, ngunit hindi siya nagpanik at nagpatuloy sa paggamot. Hindi inaasahan na talagang nabuhay si Chairman Ma. Nakita ang tunay na kulay ni Manan kaya isinumbong niya ito sa kulungan. Tungkol naman kay Wuming, malaki ang utang na loob niya sa kanya dahil sa pagliligtas nito sa kanyang buhay. Nang maging maayos ang lahat, hindi na nakapaligid ang media kaya dinala ni Wuming si Iran diretso sa bahay niya. Komportable siyang tumakbo sa paligid at niyakap ang mga mamahaling upuan. Sa sandaling ito, hindi sinasadya siyang sumigaw ng malakas dahil may nakita siyang tao doon. Pagkasigaw ni Iran, sumigaw din ang taong iyon. Walang iba kundi si Masan na pansamantalang naninirahan sa bahay niya sa loob ng ilang araw. Kinabukasan, pumunta silang dalawa sa isang kaganapan sa pelikula, ngunit walang tiket si Wuming kaya hindi siya pinapasok. Nang makita ni Tian Hao ang eksena, nilapitan niya ito at tinukso siyang hamak. Hindi inaasahan na nandoon din si Chairman Ma. Nagpasya siyang ipaubaya ang sikat na film studio kay Wuming dahil sa pagligtas niya sa buhay nito. Hindi si Wuming sakim ngunit
dahil kinumbinsi siya ng chairman, napilitan siyang tanggapin ito. Opisyal siyang naging chairman niya kaagad at pinayagang makapasok. Galit na galit si Tian Hao dahil hindi niya nasaktan si Wuming at naging daan pa ito para umangat siya. Tumakbo siya kay Yiran at sinamantala ang butas sa kontrata upang pilitin itong magbayad ng kompensasyon sa paglabag. Sa isang tingin pa lang, alam na ni Wuming na napahamak si Yiran. Mariin siyang nagpumilit na kumuha ng pera mula sa film studio upang bayaran ang kontrata ni Yiran, ngunit may isang kondisyon si Chairman Ma na kailangan niyang sundin. Pagkatapos noon, pumunta si Wuming sa lugar ni Chairman Ma para makipagkita. Sa harap niya ay mayroon pang 3 chairman mula sa 3 ibang malalaking korporasyon. Nariyan din si Boss Su, utang na loob sila sa 8 Immortals na seksyon noong taon na iyon, nangako silang iiwan ang kanilang mga ari-arian sa tagapagmana. Kailangang patunayan ni Wuming na siya ang tunay na tagapagmana upang makuha ang pera para matulungan si Yiran. Hindi siya naniniwala na siya ang tagapagmana, ngunit tinanggap niya ang kanilang mga kondisyon. Ang pagpapatunay ay isa ring paligsahan. Kailangan niyang dumaan sa maraming laban kasama ang 2 pang seksyon ng 8 Immortals upang patunayan ang kanyang kakayahan. Sa kaunting pag-iinit pa lang ni Wuming ay nagawa na niyang talunin ang 2 natitirang tao na ikinagulat nila. Ang mga chairman ay pansamantalang pumayag at magpapasiya pagkatapos. Matapos ang laban, nakatanggap si Wuming ng tawag mula kay Yiran na humihingi ng tulong kaya dali-dali siyang umalis. Pagdating niya, nakita niya si Yiran na nakabitin sa itaas. Kung bibitawan siya ni Dali, tiyak na mapapahamak siya. Gusto niyang ipagpalit ni Wuming ang mana para kay Yiran at mabilis namang pumayag si Wuming. Pagkatapos, tumakbo siya at sinalo si Yiran sa kanyang mga bisi. Sa sandaling ito, biglang may palakpakan sa likod niya mula sa 4 na chairman at maging kay Dali. Sa katunayan, ito ang huling pagsubok sa kanyang karakter. Ang pagpili ni Wuming ay nagpatunay na karapat-dapat siya bilang tagapagmana. Kaya, natanggap niya ang mana at nakatulong din kay Yiran sa usapin ng kontrata. Kinikibot niya ang mga kamay habang nakangiti nang walang magawa sa kanila. Pumunta sina Yiran at Wuming sa pwesto ni Manager Lee upang asikasuhin ang bayad pinsala at isa ring paraan para tapusin ang kontrata ni Yiran sa kanya. Sa simula, nagbalak siyang magpahirap, ngunit nang bantaan siya ni Manager Su na aatras sa kanyang shares, umatras siya at pumayat. Pagkatapos ng maraming paghihirap, sa wakas ay malaya na si Yiran. Masayang pumirma siya ng kontrata sa film studio na si Wuming ang chairman para makipagtulungan sa kanya. Noong gabing iyon, dinala siya ni Wuming sa isang karaniwang ihawan ng kebab. Noong una, nag-aalala pa si Yiran na masisira ang kanyang imahe. Ngunit pagkatapos noon, talagang nabuhay siya para sa kanyang sarili tulad ng ipinayo sa kanya ni Wuming. Ang kanyang imahe ay hindi kasing halaga ng kanyang katapatan sa kanyang mga tagahanga, kaya naman, pakiramdam ni Yiran, tila siya ay nagbago sa isang mas mahusay na bersyon ng kanyang sarili. Naglakad-lakad sila sa isang malamig na kalye, halata ang kanilang damdamin ngunit hindi makabigkas. Naisip ni Yiran na samantalahin ang pagsasanay para sa isang love scene, at hiniling niya kay Wuming na magpanggap na bida, at lumapit sa kanya. Lumapit si Yiran kay Wuming, marahang hinalikan siya sa labi, pagkatapos ay nahihiyang umatras, ngunit hinila siya ni Wuming pabalik. Gumanti siya ng isang malalim na halik at opisyal na ring natukoy ang kanilang relasyon. Sa kabilang banda, si Chairman Feng ay sa panglabas ay sumang-ayon na magbigay ng porsyento ng kanyang mga ari-arian kay Wuming bilang pamana, ngunit sa loob ay lihim siyang naghanap kay Manager Lee. Nais niyang makipagsabuatan dito para makinabang silang dalawa dahil ayaw ni Chairman Feng na mapunta ang pera kay Wuming. Kinabukasan, inimbitahan nila ang mga magulang ni Yiran na kumain kasama nila. Ang dalawa ay kararating lang mula sa paglisan sa bundok kaya nasasabik silang makita muli ang kanilang anak. Ang kanilang ugali ay tulad pa rin ng dati, ngunit masasabi lang na bahagyang gumanda ito kay Yiran. Noong una, gusto pa nilang palabasin si Wuming para makipag-usap ng pribado. Ngunit nang malaman nilang siya ay isa ng chairman na may malaking kayamanan, kaagad silang nagbago ng kanilang saloobin at formal siyang inanyayahang umupo. Gusto pa niyang madali ang pag-usapan ang kasal kay Yiran. At nang ihatid niya ang dalawa pabalik, medyo hindi pa natag si Wuming tungkol dito. Hindi pa niya alam kung sino siya, kaya paano niya mapanagutan ang buhay ni Yiran. Si Yiran, nang marinig ang tungkol sa kasal, ay nakadama ng kaguluhan sa kanyang puso at gusto niya talagang umabot sa isang pangako sa kanya. Pag-uwi, gumawa siya ng iba't ibang paraan para mapansin siya ni Wuming. Mula sa pagluluto, hanggang sa pagpapanggap na stimulant candle ang aromatic candle na ginamit niya dati. Alam ni Wuming ang ibig niyang sabihin, kaya patuloy siyang umiiwas na nagpawalang alam kay Yiran kung ano ang gagawin. Ngunit para kay Wuming, hindi niya rin ito maaaring basta na lang sang-ayunan. Natanggap ni Yiran ang family register na ipinadala sa kanya ng kanyang ina para makapag-asawa na sila. Ipinagbigay alam niya ito kay Wuming ngunit ayaw niyang pansinin ito. Hindi nag-aalala o natatakot si Yiran sa paghahanap ni Wuming sa kanyang sarili. Kahit sino pa siya, mamahalin pa rin siya nito, ngunit hindi niya kayang isipin iyon. Wala nang nagawa si Yiran kundi humingi ng tulong kay Linglong. Ipinahayag niya ang kanyang katapatan na tulungan si Wuming na mahanap ang kanyang pagkakakilanlan dahil lang sa mahal niya ito. Sa pagkakita sa tapat na pakiusap ni Yiran, pumayag si Linglong at binigyan siya ng isang uri ng pampabango na kapag ininom ay magpapasigla sa utak na maalala ang nakaraan. Dinala ni Yiran ang pampabango sa bahay at hinalo ngunit dahil sa labis na bango, hindi niya inisip na inumin ito ni Wuming. Ngunit, ang tanga niyang ito ay talagang ininom niya ito hanggang sa huling patak. Nagsimulang umiral ang gamot
gamot na nagdulot kay Booming na unti-unting makita ang mga larawan mula sa nawawalang alaala kasama ang master. Pakiramdam niya ay makakatulong sa kanya ang pampabangong ito. Sa sandaling ito, tumawag si Binking at sinabi sa kanya na alam niya ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng master tulad ng dati at may kinalaman din ito kay Iran. Hindi ito maaaring baliwalain ni Booming kaya nakipagsapalaran siyang makita siya. Ngunit hindi niya inaasahan na sinundan siya ni Iran na nagbigay daan sa babae na dakpin siya at ikulong sa kotse at pinasok ang nakalalasong usok. Kaagad na nagpaligoy-ligoy si Binking para magpatagal nang makita niya si Booming. Habang nagtatanong si Booming, lalo naman siyang iginaya ng babae. Si Iran, nang magising, ay nataranta at sinira ang pinto ng kotse. Ngunit hindi niya ito kaya sa kanyang sariling lakas. Dahil sensitibo si Booming, napansin niya na may mali. Mula sa mga pang-udyok ni Binking, nalaman niyang nasa panganib siya, kaya mabilis siyang tumakbo upang hanapin siya. Gamit ang kanyang kakayahan upang makinig sa tunog, nakita ni Booming ang kotseng nakakulong kay Iran sa loob at mabilis siyang dinala sa ospital. Ngunit dahil sa labis na paglanghap ng nakalalasong usok, nahulog si Iran sa isang koma. Ipinaalam ng doktor na hindi dapat ikabahala ang resulta, ngunit nakasalalay din sa kalooban ni Iran kung magigising siya ng mas maaga kaysa inaasahan. Labis na nagsisisi si Booming dahil dati, lagi niyang binaliwala ang mga mungkahi nito, at dahil lamang sa sarili niyang takot, aksidenteng naitulak niya palayo si Iran. Si Booming ay nag-alaga kay Iran araw at gabi, nakikipag-usap at nagpapahayag ng kanyang puso. Umaasang maririnig siya ni Iran at magkaroon ng higit na lakas ng loob na gumising. Hindi siya binigo ng Diyos, at noong gabing iyon, nagising si Iran dahil sa boses ni Booming, nakitang hindi na siya umiiwas sa pagpapakasal, at siya ay labis na natuwa at umiyak. Sa panig ni Chairman Feng at Manager Lee, dahil hindi nila mapinsala ang tao, nagbanta sila sa hanap buhay ni Iran. Hinanap ni Manager Lee si Director Hu at tinakot na huwag ipalabas ang pelikula ni Iran. Sa takot, sinunod niya ito at kinansela ang kontrata sa film studio ni Booming. Nang marinig ni Booming ang tungkol dito, alam niyang may nagmanipula, kaya naghanap siya ng kanyang kaibigan sa labas, si Lao Kai. Tinulungan niya itong bayaran ang kanyang utang, at bilang kapalit, hiniling niyang tawagin ang kanyang mga kasama sa lugar para gawin ang lahat para maipalabas ang pelikula ni Iran bukas. Pagkatapos ayusin ni Booming ang bagay na ito, kalmado siyang nagtungo upang itanong sa utak ng lahat, si Manager Lee. Sinulyapan niya ito at biglang nagmungkahi ng isang pustahan, at dahil ayaw niyang magpatalo, sumang-ayon siya sa kahilingan nito. Seryosong tiningnan ni Booming si Manager Lee, gusto niyang makipagpustahan dito na ngayong gabi ang pelikula ni Iran ay ipalalabas ng trial sa lahat ng 200 sinehan na tinarget nila. Kung manalo siya, ang magkabilang panig ay kailangang ibigay ang lahat ng kanilang shares at kita ng pelikula sa kalaban. Siyempre, sobrang tiwala si Manager Lee at hindi siya naniniwalang magagawa iyon ni Booming. Sa sandaling ito, tinawagan ni Lao Kai ang kanyang mga kapatid at kaibigan na dalhin sila sa maliliit na sinehan para suhulan at sa mga malalaking sinehan. Ginamit nila ang mga personal na buhay bilang kahinaan ng mga may-ari ng sinehan upang pilitin silang ipalabas ang pelikula. Hindi lamang iyon, kundi binuhay din nila ang 10-10 public service na sinehan na nasa bingit ng pagsasara. Sa oras na ito, mayabang pa rin si Manager Lee, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nakatanggap siya ng balita na ang pelikula ay ipinalabas ng trial sa 200 sinehan. Umalis si Booming ng may kumpiyansa at hindi niya nakalimutan na ipaalala sa kanya ang tungkol sa pera sa pustahan. Ang matagumpay na plano ay nakatulong sa pelikula na malawak at maayos na mapromote. Nakita ni Booming ang potensyal ni Lao, kaya inimbitahan niya itong magtrabaho para sa kanya. Nag-isip sandali si Lao Kai at dinala ang kanyang mga kapatid, at sa gayon ay nagkaisa sila. Nang paulit-ulit na mabigo sina Manager Lee at Chairman Feng, muli silang nagbalak na gumamit ng iba para pumatay. Inutusan nila si Tian Hao na hanapin ang 3 eksperto na kalaban ng master ni Booming para patayin siya. Nang araw na iyon, sa set, kailangan ng eksena ng pakikipaglaban ang pelikula ni Iran, kaya dinala ni Tian Hao ang 3 eksperto. Sa unang laban-laban sa mga ordinaryong tao, hindi sila nagpatalo. Sa pangalawang pagkakataon, gusto ni Dali na kumilos, ngunit itinapon din siya ng mga ito. Ito ay talagang hindi normal. Ito ay nagpilit kay Booming na sumali. Hindi na niya ito tiniis, kaya sa pagkakataong ito, gusto niyang siya na ang pumalit. Alam ni Booming na siya ang pakay ng mga taong iyon, kaya kusa siyang lumabas. Saan niya ng paggawa ng pelikula, malinaw ang balak nilang patayin siya. Isa-isang sumugod ang 3 eksperto kay Booming. Walang armas na sinalag niya ang atake ng bawat isa sa kanila. Sa isang iglap, napabagsak niya silang 3. Ngunit sa sandaling ito, biglang natuklasan ni Lao Kai na ang mga taong ito ay binigyan ng kakaibang droga bago sila umakyat, na nagdulot ng kanilang pag-ugali na maging baliw at wala sa kontrol. Agad na tumayo ang mga eksperto at baliw na ginantihan si Booming kaya hindi siya nakasalo. Sa huli, siya ay napatumba sa sahig. Ang kanyang laban ay ni-record ni Tian Hao at ipinalabas ng live kaya nakita ito ng lahat. Lubos na nag-alala si Iran para sa kanya. Puno ng luha ang kanyang mga mata, ngunit wala siyang magawa. Sa isang panaginip, nakita ni Booming ang master at sa wakas ay nagising siya sa isang bagong realm. Naging mas malakas, tumayo at tinanggal ang natitirang 3 tao na hindi na makabangon. Bumalik ang alaala ni Booming kaya naaalala niya na si Linglong at Manager Su. Tumakbo si Iran nang nag-aatubili siyang tumingin sa kanya. Nabawi ni Booming ang kanyang alaala, ngunit hindi na siya naaalala kung sino siya. Sumasakit ang
ulo niya at nawalan siya ng malay. Nagising si Booming sa ospital at nakita niya ang kanyang senior sister at junior sister doon. Natuklasan niyang naibalik ang kanyang mga naunang alaala, ngunit nakalimutan ang lahat ng nangyari mula noong bumaba siya ng bundok. Si Booming Dipadan ay tumingin sa larawan ni Iran Tien, Lion Hin at nakaramdam ng kaunting pamilya. Labis na nalulungkot si Iran sa labas dahil hindi siya pinapayagang makapasok. Umuwi siya at sinisisi ang sarili na sana ay mas piprotektahan niya ito. Labis siyang umiyak at hindi niya gustong matapos na lang ang kanilang relasyon ng ganoon. Pagkalipas ng ilang araw, ginambala si Booming sa ospital ng mga reporter na dinala ni Tian Hao the Thin Ho kasama niya. Gumawa siya ng isang peking eksena ng pagkamatay ng isang martial arts master at pagkatapos ay sinisi si Booming sa pagpatay. Mabuti na lamang at dumating si Ming Su Ti Min Chu sa oras, nagdala pa ng malinaw na ebidensya upang patunayan sa harap ng kamera. Dahil naubusan ng argumento si Tian Hao the Thin Ho, napilitan siyang umurong. Ngunit para kay Booming Dipadan, hindi niya man lang maalala kung sino si Tian Hao. Pagsapit ng gabi habang nagpapahinga, biglang dumating si Linglong Lin Lung sa kanyang silid na nakasuot ng pang-akit. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito upang akitin muli si Booming. Si Booming na matuwid ay kapatid lang ang turing sa kanya, kaya patuloy na tumanggi. Matagal silang nagkaguluhan. Naglakas loob pa si Linglong na patayin ang ilaw, ngunit naharang siya ni Boss Su Desti sa tamang oras. Paglabas, tinanong ni Linglong ang tungkol sa kanyang ate, at nalaman niyang may espesyal na pagtingin din ito kay Booming. Ang pag-uusap ng dalawa ay narinig lahat ni Masan Iktam. Tumawag siya para mag-ulat kay Yiran Tien Zain Hin para magamit niya ang pagkakataong ito na tulungan si Booming Dipadan na maibalik ang kanyang alaala. Pagkatapos ay dinala niya kay Booming ang pagkain na niluto ni Iran. Umaasa lang siyang may maaalala ito. Umuwi si Iran kasama si Lau Kai Lokhe. Pansamantalang bodyguard niya si Lau Kai ngayon, gayunpaman, hindi pa rin sapat ang kakayahan niya laban kay Bingking Dipadan. Agad na pinabagsak ni Bingking si Lau Kai at pumasok sa bahay ni Iran. Tinakot siyang ibigay ang bank card na kailangan ni Boss Lee Desti. Naalala ni Iran ang itinuro ni Booming kaya inilapat niya ito upang makipaglaban. Nang sulukin siya ni Bingking, biglang sumulpot si Booming at lumaban. Pagkatapos, mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito at tumakbo palabas. Gusto sanang ikulong si Bingking Dipadan sa loob ng apartment, ngunit nang tumakbo sila ng ilang sandali, hinarang na sila nito. Nag-cruise ang landas ni Booming Dipadan at ni Bingking kaya napilitan siyang makipagharap at hindi niya alam kung paanong nakatakas ito. Ginamit ni Lu Bingking ang bilis niya na parang hangin para gambalain si Booming, ngunit pagkatapos ay nahuli siya nito. Talagang mayroong dalawa Bingking dito, o mas tumpak, silang kambal na magkapatid. Napansin nilang lumakas na si Booming kaya wala silang nagawa kundi umalis. Ang pagliligtas na ito ni Booming kay Yiran Tien Zain Hin ay hindi dahil naaalala na niya kung sino ito, kundi dahil lang sa ginagawa niya ang nararapat. Ayaw na ayaw ni Yiran na palampasin ang ginintuang pagkakataon. Ginamit niya ang pagkakataong ito para mag-alok na muling buhayin ang bawat alaala nilang dalawa upang maalala niya. Humingi ng tulong si Yiran Tien Zain Hin sa grupo ni Lau Kai Lokhe para umarte kasama niya. Gusto niyang muling buhayin ang unang eksena kung saan nagkita silang dalawa noong hindi maayos ang pakiramdam ni Yiran. Wala nang nagawa si Booming Dipadan, kundi sumunod, ihatid siya pa uwi at sundin ang bawat hakbang ayon sa gusto niya. Hindi pa rin sumuko si Iran, patuloy niyang dinala si Booming sa labas para kumain sa maliit na kainan kung saan dinala siya nito noon. Hiniling niya sa may-ari ng tindahan na kunan sila ng litrato upang gunitain ang alaala. Ngunit mula sa lugar hanggang sa pangyayari, wala pa ring matandaan si Booming. Hindi siya sumuko, dinala niya si Booming Dipadan sa airport kinagabihan kung saan sila naglakad-lakad dati. Gusto sana niyang isagawa ang eksena sa pelikula kung saan lalapit siya at hahalikan ito. Ngunit ang isang halik at dalawang halik ay hindi nakatulong kay Booming na makaalala ng anuman. Nagsimula siyang manghina at tanging ang pag-atras at pagtanggap sa katotohanan ang nagawa niya. Ngunit sa sandaling iyon, bumalik ang alaala sa isipan ni Booming, ang bawat sandali nila ni Iran Tien Zain Hin. Malakas siyang sumigaw ng pangalan nito at lumapit at niyakap ito. Naaalala na niya kung sino si Iran at naaalala na rin niya kung gaano sila nagmahalan. Kahit na tagapagpatay siya ngayon, hindi na ito pinansin ni Iran. Si Masan Iktam sa ospital ang direktang nagtulak kay Booming Dipadan na tumakas at natawa na lamang ng harapin si Linglong Lin Lung at Boss Su Desti. Ngayon, matapos maibalik ni Booming ang kanyang mga alaala mula sa nakaraan at kasalukuyan, bumisita sila ni Yiran Tien Zain Hin sa lumang taguan ng sekta kung saan siya at ang guro ay nagsanay at lumaki. Sa pag-alala ng mga lumang kwento, naaalala niyang lagi siyang sinasanay ng mahigpit ng guro. Napakabuti ng kanilang relasyon, ngunit wala na ito ngayon. Tahimik na inalo ni Iran si Booming na nakaupo sa tabi niya. Nang malaman ni Linglong Lin Lung na bumalik na si Booming Dipadan kay Yiran Tien Zain Hin, nagdamdam siya ng husto at nang tawagin siya ni Boss Lee Desti para magtulungan sa paggawa ng masama kay Yiran. Matapos mag-isip-isip ay pumayag siya. Kinaumagahan, habang nagtatrabaho ng husto sina Booming at Yiran sa set, biglang may inilabas na mainit na balita tungkol sa kanya online. Nagkagulo ang lahat sa set, sinamantala ni Linglong ang eksena ng pelikula nila para paratangan si Iran na binubuli siya. Alam ni Booming na sinasaktan si Iran kaya tumakbo siya kina Chairman Matsuhito TCAT at Boss Su Desti para magtanong. Ang mga nag-invest sa pelikula ay nag-withdraw ng kanilang pondo dahil sa iskandalong ito ni Iran.
Kahit magpapatuloy pa ang paggawa ng pelikula, hindi na ito maipapalabas. Gusto sanang pigilan ni Boss Su Desti si Wuming Dipitan. Pinayuhan siyang lumayo sa kasong ito, ngunit desidido siyang huwag iwanan si Iran Kinfifenhin. Gusto niyang magsikap na patunayan ang kawalang sala nito. Noong panahong iyon, sa panig ni Boss Lee Dafitsi, lumapit sa kanya si Lubingking Bifi Gensdan dahil kailangan pa niya ng pera kaya gusto niyang tumanggap pa ng misyon para saktan si Wuming. Wala nang nagawa si Boss Lee kundi bigyan siya ng huling pagkakataon. Nasa loob ng bahay si Wuming, narinig niya ang tunog ng doorbell kaya lumabas siya. Sinadya siyang guluhin ng lalaki sa harap niya. Sinamantala ito, lumabas si Bingking sa likuran. Ginamit niya ang kanyang balisong para humiwa ng pahalang. Gustong tamaan ang liig nito para patayin. Pagkatapos lutasin ni Lubingking Bifi Gensdan, si Wuming Dipadan, nagmadali siyang nagtungo kay Boss Lee Dafdi upang iulat ang sitwasyon at ebidensya. Labis na natuwa si Boss Lee nang makita niyang bumagsak si Wuming. Ngunit pagkatapos ay biglang lumabas si Wuming at Yiran Kinfifenhin mula sa likuran. Naitala rin nila ang lahat ng mga krimen na binanggit niya kanina. Ang totoo ay matagal nang nasupil ni Wuming si Bingking. Kaya bihis sa pagkakataong ito, nagpasya siyang makipagtulungan dito. Nagbigay si Iran sa kanya ng ilang plano para maglagay ng peking pinangyarihan. Muntik na niyang maloko si Boss Lee. Nagalit ito ng husto dahil sa pagtataksil. At habang tumatakas, hindi sinasadyang nasagasaan siya ng kotse at nawalan ng malay. Mula noon, si Boss Lee Dafdi ay naging vegetative state na sa ospital. Si Tian Hao Dafinho na pinagsisihan ang lahat ng mga krimen ng kanyang ama ay takot na takot at tumakas. Ngunit dahil nag-iwan si Boss Lee ng isang video clip na umaamin sa kanyang mga krimen at humihiling lamang na patawarin si Tian Hao, nagpasya silang ilabas ito. Masayang tiningnan ni Yiran Kinfifenhin ang katotohanan na inilantad online. Sa wakas ay naalis na ang kanyang hindi makatarungang akusasyon. Nagpapasalamat siya kay Wuming Dipedan kaya tumakbo siya para yakapin ito at sa pagkakataong iyon ay bumisita si Linglong Linlu. Inamin din niya ang kanyang pagkakamali at hindi na ito inisip ni Wuming at Yiran. Pinatawad na siya. Nang umalis si Linglong, nang makita niya si Yiran na napakatamis at maunawain, mas lalo pang minahal ni Wuming ito. Ngunit hindi pa talaga tapos ang lahat. Sa susunod na shooting, may eksena si Yiran Kinfifenhin kung saan kailangan niyang magpanggap na magsasaksak ng plug sa saksakan. Lahat ng gamit doon sa simula ay ligtas na props para sa mga artista. Ngunit walang nakapansin na si Tian Hao Dafinho ay palihim na naglagay ng totoong plug doon. Gusto niyang saktan si Iran hanggang mamatay para makaganti. Nang hawakan niya ito, nakuryente siya at nawala ng malay. Inakala ng lahat sa paligid na umaarte lang siya hanggang sa makita siyang hindi na gumagalaw. Lubos na umaasa si Li Tian Hao. Nang makita niyang bumagsak si Iran ay inakala niyang nagtagumpay ang plano. Ngunit nagulat siya nang bumalik ang malay nito. Tiningnan siya ng diretsyo ni Wuming Dipedan at binalaan siya. Ito ay dahil maaga niyang nakita ang plano nito, kaya hindi niya hinayaang mangyari ang panganib kay Yiran Kinfifenhin. Pagkatapos ay kinulong ang lalaking iyon at pagbabayarin sa kanyang mga kasalanan. Matapang na nagpatuloy si Iran sa shooting, habang si Wuming Dipedan naman ay tahimik na nag-iisip tungkol sa nangyari kanina. Sa pagtingin kay Iran, lihim siyang nagpasya na makikipagnegosasyon kay Chairman Feng Tihidan. Si Chairman Feng naman ay nakikipagplano pa rin kay Boss Chu F. Chu sa kanilang base. Biglang dumating si Wuming, inilabas niya ang ebidensyang nagpapatunay sa kasalanan ni Chairman Feng upang hilingin na maayos siyang makipagtransaksyon ng mga papeles. Wala nang taka si Chairman Feng Tihidan, kaya pumayag na siya. Ngunit nangyari ang negosasyon, nagkaproblema si Boss Chu S. Chu. Ang taong sumasakit sa kanya ay naglalayon sa mga malalaking chairman ng korporasyon dahil may galit siya sa kanila noong nakaraan. Siya si Ouyang Ra Evenzu, na isang mapanganib na kalaban. Hindi siya ang target ni Wuming Dipedan, ngunit ang pananakit niya sa apat na pinuno ng malalaking korporasyon kasama na ang ate, Fifi niya, ay hindi niya pwedeng palampasin. Nang matapos ni Yiran Kinfifenhin ang kanyang eksena, nakatanggap ng balita si Wuming na nahuli na ang ate niya at si Chairman Matsi ATV kaya nagmadali silang umuwi para tingnan ang sitwasyon. Pagdating pa lang ni Wuming, nakita na niya si Kaije at dali na binugbog hanggang sa mapahiga sa lupa. Tila sila ay nakontrol at hindi nakalaban ng kalaban kaya nangyari ito. Alam ni Wuming na ito ay isang bitag ni Ouyang Ra, ngunit sumugod pa rin siya ng walang pag-aalinlangan. Sino Ouyang Ra ay agad na lumitaw. Ang taong nakamaskara ay dahan-dahang lumabas, mapagmataas na hinahamon si Wuming at binanggit pa ang tungkol kay Yiran 3 taon na ang nakakaraan. Nakita ni Wuming sa kanyang mga mata ang ebidensyang na-record sa tablet na iyon ay ang eksena ni Iran sa isang kakaibang kasuutan ng sekta, tinatapos ang kanyang guro. Hindi naniniwala si Wuming na totoo ito, nakita siyang determinado kaya umalis na lang din ito. Kinalagan niya sina Chairman Ma at Boss Su at sabay-sabay silang pumunta sa ospital upang tingnan ang kalagayan ni Chairman Feng. Walang sinuman ang nakakaalam na si Chairman Feng ay nasa panganib. Isang binata na may matatalim na tingin ang nagpanggap na doktor para pumasok at mag-inject ng gamot kay Chairman Feng at pagkatapos ay palihim na nag-inject ng lason. Pagkaraan ng ilang sandali, nang dumating si Wuming kasama sina Chairman Ma at Boss Su, nalaman nilang hindi na humihinga si Chairman Feng. Pagdating ng gabi, umuwi si Wuming na may magulong damdamin at sinubukang tanungin si Iran na syempre ay hindi maalala kung ano ang nangyari 3 taon na ang nakararaan. Ngunit naniniwala pa rin siya na hindi siya pumunta sa guro ni Wuming, kaya napagod si
Wuming at ayaw nang makinig pa, iniwan niya si Iran na umiiyak mag-isa. Hating gabi noon, palihim na dumating si Ouyang Ra, inakalang nag-iisa si Iran, kaya binalak niya itong patayin, ngunit hindi niya inaasahang mahulog siya sa bitag ni Wuming. Binugbog niya ito at inalis ang maskara, walang iba kundi si Masan ang taong iyon. Ngunit alam ni Wuming na si Masan ay kontrolado lang ng tao sa likod nito. Nagkaisa sila ni Iran upang ibunyag ang tunay na pagkatao ni Sumingsu. Dahil sa hinala, nagpanggap sila at nalaman ang katotohanan 3 taon na ang nakakaraan, inakit ni Boss Su si Iran sa bundok para gamitin ang kamay nito upang kontrolin at patayin ang guro ni Wuming. Si Sumingsu ay kasama ni Wuming sa sekta, ngunit dahil sa inggit at selos, hindi niya nakuha ang pagkilala ng guro, kaya nagtanim siya ng galit. Ginamit niya si Iran upang patayin ang guro at kinontrol ang eksena para walang makakaalala, at pagkatapos ay patuloy na kinontrol si Masan upang saktan ang mga tao para sa kanyang mga layunin. Hindi itinanggi ni Boss Su ang anumang salita ng mabunyag, gusto lang niyang makuha ang lunas sa kamay ni Wuming kaya kinontrol niya ang mga ito upang harangan ang isa't-isa at tumakas siya. Sinundan ni Wuming si Boss Su, nakita niyang hawak niya ang magkapatid na lubingking bilang hostage, kaya ipinagpalit niya ang lunas sa kanya upang mailigtas sila. Ang katotohanan ay tuluyang nabunyag, sina Masan at Kaije ay unti-unting bumalik sa ulirat matapos makontrol ni Sumingsu sa mahabang panahon. Hiniling din ni Wuming kina Lubingking at Luking na pumunta sa istasyon upang magtapat ng kanilang nakaraang mga kasalanan upang makasama pa rin siya sa hinaharap at masaya silang pumayat. Naghanda sina Wuming at Iran na harapin si Chairman Ma upang makipaglaban kay Sumingsu. Ang iba pang mga korporasyon ay gumuho na. Daan-daang malalaking ari-arian ang napunta sa kamay ni Sumingsu, kaya siya ay lubhang mapagmataas, nagbabalak na magdala ng maraming mahalagang bagay sa ibang bansa. Hindi kailanman papayagan ni Wuming na mangyari iyon, kaya nagplano siyang tingnan ang ruta ng mga kalakal na dinadala ni Sumingsu. Nakita niya ang isang matandang lalaki na may dalang isang mahalagang kalakal, kaya agad siyang humabol kasama si Masan. Ngunit pagdating sa bahay, si Sumingsu ay kalmadong lumabas sa harap nilang dalawa. Mapagmataas na lumabas si Sumingsu at idineklara niya na ang lahat ng paglipat ng mga antigo ay para lamang mahikayat si Wuming na pumunta sa kanya. Ang kailangan niya talaga ay ang wristband na suot ni Wuming, dahil iyon ang tanging susi para mabuksan ang mga antigo pati na rin mapataas ang kapangyarihan ng naglilipat. Kinailangan ni Wuming na magtiis at ibigay ang tanging susi na ito sa kanya. Galak na galak si Boss Su, ngunit pagkatapos ng isang segundo ng pakikipaglaban ay naitapon siya ni Wuming sa gulat. Ang totoo, ang wristband ay hindi susi para dagdagan ang lakas ni Wuming kundi para pigilan ang tunay niyang lakas at tanging ang naglilipat lang ang nakakaalam nito. Umabot si Wuming sa isang bagong antas, si Boss Su dahil sa kanyang labis na ambisyon na walang hangganan ay nagdulot ng halos pagbagsak sa sarili. Dumating din ang pulisya pagkaraan at nagbayad siya sa lahat ng kanyang ginawa. Pagkalipas ng ilang panahon, bumalik si Wuming at Iran sa bundok kung saan siya dating nakatira kasama ang kanyang guro at pumunta sila sa bahagi ng kalsada kung saan nagkaroon ng aksidente si Wuming. Bigla silang nagkaintindihan at naalala na si Iran ang nagligtas sa kanya sa kalsada, kaya talagang itinadhana silang dalawa noon pa man. Masayang hinawakan ni Wuming ang kamay ni Iran habang naglalakad sila at pagpasok sa pinto ng bahay ng matandang doktor, bigla niyang nakilala ang pamilyar na anino, walang iba kundi ang kanyang guro. Hindi makapaniwala si Wuming kaya tumakbo siya at umiyak. Noon pa man, nakita na ng kanyang guro ang masamang balak ni Sumingsu, kaya ginamit niya ang pagkakataong binalak nitong patayin siya upang magpanggap na patay. Sa tingin din niya ay bakasyon niya ito, iniwan niya ang posisyon ng pinuno ng sekta kay Wuming nang may pag-asa. Ang paglalakbay ni Wuming ay tunay na nagsisimula pa lamang.